Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Biding-bidingan. Yan ang tawag ng isang dating konsehal ng Makati sa bidding ng mga proyekto sa lungsod. At ito'y para paboran daw ang mga contractor na napili ni nooy Mayor Jejomar Binay. Hindi naman ulit sumipot si Binay at ang anak niyang si Mayor Junjun Binay sa pagdinig ng Senado. Mula sa Senado, nakatutok live si Jam Cesante. Jam? Yes, Mel, si Vice President Jejomar Binay sana yung pagsasalitain o pakikinggan doon sa pagdinig ng Senado kanina. Pero dahil hindi siya dumalo sa kabila ng imbitasyon sa kanya, mga bagong testigo ang pinakinggan ng mga senador. Tuloy yung pagdinig ng Senate Blue Ribbon Subcommittee sa umano'y mga anomalya sa Makati kahit na hindi sumipot si Vice President Jejomar Binay at ang sinabina ng komite na si Makati Mayor Junjun Binay. Isinantabi ng komite ang jurisdictional challenge o pagkwestiyon ni Mayor Binay sa kapangyarihan ng komite na imbestigahan ng mga alegasyon ng katiwalian sa lungsod. Hindi rin sumipot ang personal secretary ng Vice Presidente na si Ebeng Baloloy na naghain din ng jurisdictional challenge. Wala rin ang financial officer ni Vice President Binay na si Jerry Limlingan na inihalin tulad ni Senador Alan Peter Cayetano bilang Janet Napoles daw. Sa ilalim ng Senate rules, maaaring parusahan ang mga sumuway sa utos ng Senado sa pamamagitan ng pag-cite for contempt at pag-aresto sa kanila. Sa ngayon, pinalampas muna ng Blue Ribbon Committee ang mga nagbaliwala sa pinadala nilang sabpina. Pero ibang usapan na raw kung muli nilang susuwayin ng sabpina para sa susunod na pagdinig. Ayon kay Senador Coco Pimentel, nakalaan sana ang pagdinig kanina sa pagbigay ng panig ng mga Binay sa alegasyong kumita sila mula sa pagpapatayo ng Makati City Hall Building 2 at iba pang proyekto sa Makati. Pero dahil hindi sila sumipot, mga panibagong testigo ang humarap, tulad ng opisyal ng J. Bros Construction Corporation na nagsabing sinama sila sa listahan ng bidders para sa Makati City Hall Building 2. Dito po ina-award sa Hillmarks ang proyekto as the lowest bidder, no? Pero kasama po dito ang J. Bros Construction. So hindi po totoo na nag-bid kayo dito? Your Honor, tulad po ng sinabi ko earlier, hindi po kami nag-participate sa bidding. Ang totoo po hindi ko po nakikita yung inyong binabasa sa ngayon. Yes. Hindi ko po alam kung bakit po kami nandyan sapagkat maliwanag po sa mga records namin, hindi po kami nag-participate. Sinabi rin ng COO ng J. Bros na hindi niya pirma ang mga lagda sa mga dokumento ng umunoy pagsali nila sa bidding. Humarap si Ernesto Aspiliaga, dating konsehal ng Makati at naging head ng Makati General Services Department mula 1996 hanggang 2003. Sa tanang buhay niya raw sa Makati City Hall mula noong pamumuno ni Vice President Jejomar Binay hanggang palitan ito ng asawang si Dr. Elenita, wala raw ni isang malinis na bidding ang naganap. Lahat daw, luto. Aminin ko po, yun po ay isang bidding-biddingan o sinasabi nga po ay parang moro-morong bidding po. So paano yan? Paano mo nasabi yan? Kasi pagdating po sa office ko, yun yung purchase request na pirmado na po ng mayor, may naka-attach na pong note na kung sino po ang mananalong supplier. Note, naka-attach sa, saan? Sa purchase request po. Purchase request, nakalagay, may nakadikit na note. Opo. So, ano yung note na yon? Kanino galing yon? Kay dating mayor Jejomar Binay po, Your Honor. Paano mo nasigurado na galing kay Vice President Binay yon or former Mayor Jejomar Binay? Dahil sa sulat niya po, pamilyar naman po ako sa kanyang penmanship. Si Aspiliaga ay pinalitan ni Mario Hechanova, isa sa mga testigong humarap na sa Senado. Sabi ni Hechanova, luto ang bidding para sa Makati City Hall Building 2 at sa iba pang infrastructure projects sa Makati para paboran daw ang mga kontraktor na napili ni Binay. Ayon kay Aspiliaga, silang mga konsehal nakakatanggap daw buwan-buwan ng 70,000 to 90,000 pesos at minsay 300,000 to 500,000 pesos mula kay Binay. Nagbalik din sa Senado si dating Vice Mayor Ernesto Mercado na naglahad naman ng mga dokumento ukol sa di umunay dummy companies ni Binay. Ayon kay Mercado, isa sa dummy companies ni Binay ang Omni Security Services na nagbibigay ng security at maintenance services sa Makati. Inamin ito mismo ng dating presidente ng kumpanya na sinabi ding silimlingan ang kinatawan ni Binay sa kumpanya. Siya po kasi ang kasama po namin sa korporasyon. Sino po? Si Mayor Binay. Pero wala rin siya sa... Wala po. Internal agreement lang po namin yun. Magmula umpisa. Magsimula po sa umpisa. Senator Trillanes. So in short, inaamin niyo po na naging dami kayo. Opo.
ni Vice President Binay. Opo. Ayon kay Mercado, dami rin ng mga Binay ang isang Erlinda Chong sa iba pang interes, tulad ng kumpanyang nagsusupply ng cake sa mga senior citizens sa Makati at ang 8,000 square meter na lupaing ito sa panulukan ng JP Rizal at Sampaguita Street sa Makati. Pero alam naman po natin, Mr. Chair, nasa corruption, wala naman hong pirmahan dyan eh. At lalo din naman pong walang tumatanggap ng cheque dyan, Mr. Chairman. Pero ngayon pong umaga magbibigay lang ako ng 2 papeles na para hindi naman po lagi sinasabi ni Vice President na walang ebidensya. Ipinakita rin ni Mercado ang video ng bahay ni Vice President Binay na minsang itinampok sa programang Powerhouse. Puna ni Mercado, baka higit pa raw ang halaga nito sa 60 million pesos, ang deklaradong net worth ni Binay sa kanyang 2013 SALN. Palagay ko po yung bahay na yan pag pinuntahan nyo at in-evaluate natin kung magkano ang value niyan, kasama po yung mga antique na sabi nga sa India pa binili, gate pa lang. Baka po ubos na yung explanation sa kanyang 60 million sa kanyang SALN. Hamon naman ni Senador Alan Peter Cayetano, maglabas ng waiver si Binay para mabuksan ang mga bank account niya. Dapat din daw ilabas ang SALN ng iba pang mga Binay. I ask that the committee also write the relevant agencies, no, the DILG, the Civil Service Commission, to get the SALNs of the Vice President, the Mayor Junjun, the daughters who are in Congress. I ask also the committee to write the BID, pahingin ng travel records ng pamilya the last, maybe the last 5 years. In Korea right now, Your Honor. Mel, bukod kay Mayor Junjun Binay at sa 2 tauhan ni Vice President Jejomar Binay na muli daw papadalhan ng sabpina ng komite, ipapasabpina rin daw nila ang mga opisyal ng Makati at ng kontraktor na Hillmarks Construction Corporation. Yan daw ay para masiguro na dadalo sila sa pagdinig sa October 2. Mel. Maraming salamat sa iyo, Jamsi Santos.